Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Last Crusade. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Pinakamalakas na knight ngunit walang magic power pero kayang talunin ang mga S-rank mages. Ang ating bida, na si Iska, ay isang 16 na taong gulang na henyo na naging pinakabatang sundalo sa kasaysayan ng imperyo, na nakamit ang pinakamataas na ranggo na tinatawag na Saint Disciple. Ngunit hindi tulad ng ibang mga sundalo, sinusuportahan niya ang kapayapaan at sangkatauhan. Sa kanyang kabaitan, minsan niyang pinalaya ang isang presong mangkukulam. Sa krimeng ito ay naghihirap si Iska sa kulungan sa loob ng 1 taon. Sa wakas, siya ay pinalaya sa isang kondisyon, kailangan niyang mahuli ang Ice Calamity Witch, ang pinakamakapangyarihang witch na nabubuhay, at ang direktang inapo ng Nebulous, isang mangkukulam na nagpakalat ng calamity saan man siya pumunta. Nireporma ni Iska ang unit niya kasama sina Miss, Nene at Jean. Sabay silang naghahanda para sa misyon. Dumaan sila sa isang kagubatan nang biglang umihip ang hangin sa kanilang van, at pinalibutan sila ng isang grupo ng mga mangkukulam. Si Nene ay gumagamit ng mga sandata para lumaban habang si Iska ay ginamit ang kanyang mga astral na espada. Matapos talunin ang mga kalaban, nakatagpo sila ng isa pang makapangyarihang mage na nagngangalang Rin. Gumagamit siya ng earth magic para lumikha ng malaking halimaw, nagpa siya si Iska na manguna at tumagos sa katawan ng halimaw. Bilang isang Saint Disciple, nagmamay-ari siya ng mga astral na espada at kayang lumaban tulad ng mga mangkukulam na may mabilis na galaw. Idinikit niya si Rin sa lupa. Isa pang batang babae ang biglang lumakad papunta sa kanila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Princess Alice mula sa Nebulous Sovereignty, na kilala rin bilang Ice Calamity Witch. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinalamig niya ang kanyang paligid kabilang ang kalapit na power reactor na ginawa upang ilayo ang mga mangkukulam. Inihayag ni Iska ang kanyang intensyon na hulihin siya, ngunit hindi siya natatakot at inatake siya ng mahika. Nakatanggap si Iska ng ilang mga pinsala, at ginising ang kanyang astral sword para umatake pabalik. Si Alice ay hinarangan ang kanyang pag-atake gamit ang Ice Blossom, at hiniling sa kanya na sumuko. Ipinahayag niya na hindi siya susuko hanggat hindi niya natatapos ang digmaan. Nagulat si Alice sa kanyang mga sinabi at umatras. Ang kanyang mga layunin ay pareho din. Nais niyang magkaisa ang mundo at magdala ng kapayapaan. Parehong nagulat si Iska, ngunit bago siya makasagot ay nadulas si Alice at bumagsak sa kanyang mga braso. Nalilipad ang kanyang belo at binihag siya ng kanyang kagandahan. Nagsimula siyang magpanik at nagmamadaling umalis kasama si Rin. Ilang araw ang nakalipas, binigyan ni Miss si Iska ng tiket para manood ng opera show at makapagpahinga. Tinagap niya ito at habang pinapanood ang dula, napansin niyang nagiging emosyonal ang isang babae sa kanyang harapan, at binigay niya ang kanyang panyo. Bumukas ang mga ilaw at nagpa siya ang babae na ibalik ang panyo, at nang tingnan niya ang mukha nito ay nakita niya ang mangkukulam na Ice Calamity. Pagkatapos ng palabas ay nagkita muli sila ni Iska sa restaurant. Dahil wala masyadong mesa, dahilan ito para magbahagi sila ng parehong mesa. Matapos tingnan ang menu ng magkasama, napagtanto ni Iska at Alice na bukod sa kanilang mga layunin sa buhay, pareho sila ng lasa sa pagkain. Pagkatapos ay hindi makapag-concentrate si Iska sa pagsasanay o makatulog ng maayos. Ang kanyang senior na si Risha, ay nagsasabi sa kanya na bisitahin ang art gallery sa neutral na lungsod at magpahinga. Sa neutral na lungsod ay muling nakita ni Iska si Alice sa plaza, kahit na magkaaway sila ay nakahanap sila ng isang karaniwang lugar sa neutral na lungsod at pumunta sa art gallery. Bilang kabayaran, binilhan ni Alice si Iska ng inumin at nakatulog si Iska sa kanyang balikat. Nagulat si Iska sa kanyang mga superior, at sinabi nila sa kanya na maaari niyang ibalik ang dati niyang katayuan bilang Saint Disciple sa isang kondisyon, kailangan niyang mahuli ang Ice Calamity Witch. Si Iska ay pumunta sa isang neutral na lungsod na umaasang makita muli si Alice, sa pagkakataong ito ay pinilit ni Miss na sumama sa kanya. Lahat sila ay nagkita at lumalabas ng lungsod upang mag-usap. Gustong malaman ni Alice kung bakit pinakawalan ni Iska ang isang presong mangkukulam noong nakaraan. Dito, sinabi niyang naawa siya sa menor de edad na mangkukulam na walang kinalaman sa digmaan. Tinanong ni Alice kung nagkaroon ba siya ng pagbabago sa puso dahil 1 taon na ang nakalilipas, na iligtas niya ang isang mangkukulam ngunit ngayon ay gusto niya itong hulihin.
Pagkatapos ay inihayag ni Iska ang kanyang mga intensyon na hulihin siya. Gusto niyang gamitin siya bilang isang hostage para kumbinsihin ang Nebules na mag-sign up para sa isang negosasyon sa kasunduan sa kapayapaan. Ang kanyang tugon ay humahanga kay Alice, at inalok niya itong pagsilbihan siya sa halip na ang imperyo. Bago siya makasagot, nagsimulang yumanig ang lupa, sinira ng tagapagtatag ng Nebules ang kanyang selyo, at inihayag ang kanyang sarili na buhay pagkatapos ng 100 taon. Inatake niya sila ng mga paputok na mahika na sumisira sa kalupaan sa paligid. Nagsimulang magreklamo si Alice dahil pumunta siya rito para sabihin ang nararamdaman niya kay Iska, at ayaw niyang may makagambala sa kanila. Tinawag niya ang tagapagtatag at siya nagagalit. Ang Nebules ay gumamit ng apoy na mahika at tumilapon si Alice, ngunit si Rin ay hinarangan ito. Inilabas ni Iska ang parehong astral sword niya para labanan sila. Ito ay tinatawag na cross-swear na ang unyon ang naging sanhi ng pagkasira ng selyo ng tagapagtatag. Ang tagapagtatag ay gumagamit ng ilang maliliit na pag-atake, ngunit sina Iska at Alice ay nagsanib puwersa upang maharangan ang pag-atake. Ang founder na nagtatag ay namangha nang makita ang isang astral mage at isang empire soldier na nagmamalasakit sa isa't isa. Sina Alice at Iska ay nag-uusap sa pag-synchronize, naniniwala sila na maaaring pinangunahan ng founder ang astral mages 100 taon na ang nakakaraan. Ngunit sa pag-uudyok ng isang mapayapang mundo, hindi kailangan ang gayong insensitive na witch. Ang Nebules ay pinagsasama ang ice at earth magic upang makagawa ng isang leon. Ngunit pinalamig ito ni Alice gamit ang kanyang mahika. Ginagamit ni Alice ang kanyang ice magic para atakehin ang Nebules ngunit hinarangan ito at ibinalik ang mga pag-atake gamit ang dark flames na nagpatambe kay Alice. Si Iska ay tumakbo pasulong habang binabasag ang mahika ng Nebules, at nagsimulang umakyat sa hagdan ng yelo na ginawa ni Alice. Sinamantala ni Nebules ang makipot na hagdan at inatake siya ng magic wall, ngunit hinaranggan ito ni Alice para kay Iska, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon at putulin ang mga pakpak ni Nebules, sa wakas at naibinalik ang Nebules sa kanyang selyo. Makalipas ang ilang araw, ang koponan ni Iska ay binibigyang kahulugan sa kanilang susunod na misyon. Isang malaking halaga ng kapangyarihan ng astral ay puro sa isang punto na bumubuo ng isang vortex. At ang parehong vortex ay maaaring gamitin upang manganak ng isang malakas na mangkukulam. Sa makatuwid, ang Empire's Defense Force ay bumubuo ng isang reinforcement group para sirain ito. Ang misyon ay pinamumunuan ng ika-8 santong disipulo na kilala bilang Nameless. Siya ay isang mahigpit na pinuno. Kapag nawala ang ilang unit sa paghahanap ng vortex, tumanggi si Nameless na magpadala ng rescue squad. Hindi nakatiis si Iska at hiniling sa kanya na hanapin ang mga nawawalang sundalo. Pabor din dito si Miz, pero hindi pa rin pumapayag si Nameless. Alam ng Empire na maaaring lumitaw ang mga mangkukulam habang umuusad sila sa astral base. Nahanap ni Miz ang puyo ng tubig ngunit biglang lumitaw ang isa pang unit sa pangunguna ng matandang kaibigan ni Miz na si Nora. Agad siyang niyakap ni Miz at kinuha siya ni Nora bilang hostage, habang inihayag niya na ang kanilang mga mangkukulam na naka-disguise. Gumamit si Nora ng mahika para makuryente si Miz, ngunit si Nameless ay lumilitaw at pinatay ang mga mangkukulam. Nagtagumpay si Nora na makatakas at sinama si Miz. Si Nameless ay tumangging sundan sila, at planong pasabugin ang buong base ng kaaway. Hindi ito matanggap ni Iska at nagmamadaling iligtas ang kanilang kapitan. Dinala si Miz sa astral base. Pagkakita sa kanya, ipinapalagay ni Alice na malapit lang si Iska at lumabas siya para hanapin siya. Sa halip ay nakatagpo niya si Nameless, ngunit umaatras siya pagkatapos niyang makitang nilalamig ang lahat sa paligid. Si Iska sa kabilang panig, ay nakarating sa astral base kung saan siya inaatake ni Kisang, na nag-aakalang pinatay siya nito sa isang pagsabog. Pero lumabas si Iska sa pagsabog na walang gallows sa katawan. Si Kisang ay gumamit ng kanyang mahika na gawa sa mga porma, ngunit si Iska ay umiwas sa kanila at ginamit ang kanyang bilis sa pag-atake, at pinatumba siya. Patakbong lumapit sa kanya si Miz, at bigla siyang gumalaw nang sinubukang saksakin ng isang nakamaskara ang likod niya. Ang lalaking nakamaskara ay kinuha si Kisang at sinipa si Miz sa vortex. Tumalon si Iska para iligtas si Miz, tumalon din si Alice sa vortex upang iligtas si Iska, at ginamit ang kanyang mahika para makaalis sila doon. Lumilipad sila palabas sa isang batong yelo ngunit itinatapon sila ng vortex energy sa iba't ibang lugar.
Sa mga susunod na araw ay abala si Iska sa kanyang unit activities hanggang sa mabigyan ng bagong mission ang kanyang grupo. Kailangan nilang pumuslit sa Nebulous at hulihin ang Reyna, gayunpaman si Miss Miz ay hindi komportable mula noong insidente ng puyo ng tubig. Sinapian na pala siya ng astral magic at naging mangkukulam. Nagpa siya si Iska na pakalmeyan siya sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa neutral na lungsod, at sinabi sa kanya na itatago nila na siya ay naging isang mangkukulam. Habang bumibili ng pagkain si Miss Miz, nakasalubong ni Iska si Alice. Sinubukan niyang makipagkaibigan kay Iska ngunit pinigilan sila ni Rin. Inalok niya si Iska ng inumin na may sleeping pill, sinabi niya kay Alice na kunin si Iska sa kustodiya. Bago pa mahawakan ni Alice ang sitwasyon, nakita na sila ni Miss Miz. Bahagyang nagising ang kanyang astral power ngunit madaling pinigilan ito ni Alice at naglakad palayo kasama si Iska. Hindi naisip ni Rin ang kahihinatnan at ngayon ay wala siyang plano. Hindi nila madadala si Iska sa palasyo kaya tumungo sila sa pinakamalapit na teritoryo ng astral na Alcatraz, kilala rin ito bilang sektor ng bilangguan. Isang demonyong nagngangalang Salinger, na minsang tumalo sa astral na Reyna ay nakakulong din sa Alcatraz. Nalaman ng emperador ang tungkol sa pagkidnap kay Iska, ngunit gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para dalhin si Salinger sa kanilang panig. Binigyan ni Risha ang unit ni Miss Miz ng mga pansamantalang astral crests, para pikiin ang pagiging mga mangkukulam at ipadala sila para iligtas si Iska. Samantala, iminulat ni Iska ang kanyang mga mata sa tabi ni Alice, huminto sila sa isang hotel at nakatabi siya kay Rin. Gusto patayin ni Rin si Iska habang nagpapahinga si Alice sa ibang kwarto. Ayaw niyang matakpan niya ang pag-usad ni Alice patungo sa trono at tumalon siya kay Iska gamit ang isang kutsilyo. Buti na lang at nahuli siya ni Alice, nagpa siya siyang bantayan si Iska mag-isa. Sinabi sa kanya ni Iska na wala siyang diskriminasyon sa mga mangkukulam, para sa kanya ay karibal lang si Alice sa larangan ng digmaan. Nakapagtataka, natutuwa siyang marinig iyon dahil gusto niyang tratuhin siya bilang isang karaniwang tao. Samantala kinukumbinsi ni Risha si Salinger na nasa kulungan na magsanib puwersa laban sa Reyna ng Nebulous. Tinagap ito ni Salinger at binutis ang kanyang kulungan at tumakas palabas ng bilangguan. Ang emergency ay inaalerto ang buong paligid ng soberanya. Si Alice ay nagmamadaling lumabas upang iligtas ang Reyna at umalis. Pabalik sa kulungan, si Miss Miz at iba pa ay nagtagumpay na makatakas at makontak si Iska sa telepono. Nakaposas pa rin siya pero napansin niyang naiwan ni Alice ang susi sa isang panyo. Kinalas ni Iska ang sarili at nagmamadaling makipagkita sa kanyang mga kasama. Pagkatapos makita ang kanyang mga kaibigan, siya ay nagmamadali sa bilangguan. Si Rin ay nag-iisa doon na sinusubukang harapin si Salinger, na pumatay ng maraming mage at nakuha ang kanilang mga espiritu upang palakasin ang kanyang sarili. Malapit nang tapusin ni Salinger si Rin ngunit dumating si Iska para pigilan siya. Tumalon si Iska ngunit naharang ni Salinger ang pag-atake. Muling gumalaw si Iska ngunit hindi maabot ng kanyang mga espada ang kanyang kalaban. Nagpa siya si Salinger na gamitin ang kanyang nakatagong lakas at pinagsama ang yelo at apoy upang lumikha ng isang epektibong atake. Si Iska ay dumaan lang sa yelo, ngunit ang apoy ay nagpinsala sa kanya. Ipinapalagay ni Salinger na si Iska ay patay na ngunit ginamit ni Iska ang kanyang puting espada upang gayahin ang yelo upang ma-freeze ang kanyang sarili at mabuhay. Si Salinger ay nagalit at lumikha ng sandstorm upang atakehin si Iska gamit ang kidlat, ngunit iniligtas siya ni Rin gamit ang isang golem. Nagpa siya si Salinger na tapusin muna si Rin, ngunit dumating si Alice sa tamang oras upang e-freeze ang kidlat at nailigtas si Rin. Ang labanan ay nagpatuloy, si Salinger ay lumikha ng mga mahiwagang espada upang umatake, ngunit si Iska ay pinaghiwa-hiwalay ang mga ito. Pakiramdam ng demonyo ay mapalad na makatagpo siya sa wakas ng isang karibal na karapat-dapat para sa kanya, nangako siyang babalik at mahuhulog sa hukay ng bilangguan. Maya-maya, nagbakasyon si Iska at ang unit niya sa Alsamira. Habang papunta sa hotel, nakita ni Iska ang munting mangkukulam na niligtas niya noon. Si Sisbel, na nakababatang kapatid din ni Alice, ngunit nawala siya bago pa siya makapagtanong sa kanya ng anuman. Sa gabi, Sisbel ay palihim na pumasok sa kanyang silid sa hotel upang salubungin siya. Inakala ni Iska na si Sisbel ay isang assassin at itinulak siya sa lupa. Samantala, hinanap ni Alice ang kwarto ni Sisbel at nakita ang isang lumang dyaryo na may larawan ni Iska.
Nakilala siya ni Iska at pinahintulutan siyang magsalita. Sinabi niya sa kanya na nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagkawala nito sa kanyang katayuan at inanyayahan siyang sumali sa soberanya ng Nebulous. Tumanggi si Iska pero nangako si Sisbel na babalik siya. Nagpa siya si Iska na magpalit ng hotel pero nahanap pa rin siya ni Sisbel. May kapangyarihan siyang i-replay ang nakaraan, na nagbibigay daan sa kanya na madaling mangolekta ng impormasyon. Muling ipinakilala ni Sisbel ang kanyang sarili kay Iska at humingi ng tulong sa kanya para iligtas ang Reyna dahil may nagbabalak na sakuna mula sa maharlikang pamilya, para magdulot ng mas malaking digmaan. Tinanggihan ni Iska ang kahilingan ni Sisbel dahil hindi lang niya gustong itigil ang digmaan, nais din niyang maibalik ang kapayapaan. Bago pa siya makapagsalita, dumating ang lalaking nakamaskara para arestuhin si Sisbel dahil sa pagtataksil. Sinubukan niyang tumakas, ngunit isang mekanikal na dragon ang dumating sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang daan. Ito ay isang robotic empire na sundalo na tinatawag na droid. Sinubukan ni Iska na tumakbo palapit sa kanya, ngunit hamarang ang lalaking nakamaskara at nagsuntukan sila. Dumating ang mga kaibigan ni Iska sa tamang oras, si Jin at Miss Miss ang humawak sa nakamaskara na lalaki, habang si Nene naman ay tinutulungan si Iska na labanan ang droid. Pinutol ni Iska ang isang projectile shot kay Sisbel at sinubukang putulin ang ulo ng droid. Wala itong pinsala at itinapon ng buntot si Iska. Kinakalaban ni Iska ang droid hanggang sa makuha ni Nene at ilunsad ang kanyang mga projectiles sa droid, at itinali ito sa isang nagniningas na hawla ngunit madali itong nasira. Hindi na makatiis si Sisbel at lumikha siya ng sandstorm para makaabala sa droid. Sinasamantala ni Iska ang pagkakataong ito para umatake sa kaibuturan nito. Ipinapalagay niya na ang halimaw ay natalo, ngunit ang droid ay nagbago ng anyo at nakuha si Sisbel. Tumalon si Iska dito ngunit madali siyang natalo ng droid. Si Alice ay dumating sa tamang oras at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng distansya sa pagitan ng dalawa. Bilang magkapares, tumakbo si Iska at Alice patungo sa droid. Pinipigilan niya ito ng ice magic habang gumagamit ng icicle para tulungan si Iska na atakehin ang droid, ngunit nakatakas ang droid at pina-atras si Iska. Tumakbo muli ang pares para umatake habang umiiwas at hinaharangan ang mga pag-atake ng droid. Gumamit si Alice ng ice wall para harangan ang pag-atake, habang ginagamit ni Iska ang kanyang espada para mag-magic. Pagkatapos, lumikha siya ng ilang icicle. Ginaya ni Iska ang teknik gamit ang kanyang espada at dinodoble ang impact. Ang droid ay hindi ito nakayanan at nasira ito. Nagawa nilang mailigtas si Sisbel. Iminulat ni Sisbel ang kanyang mga mata, at muling hiniling kay Iska na maging kanyang knight dahil siya ang magiging kahalili ng trono. Ito lang para sa anime na ito, i-like ang video, at makikita kita sa susunod na video.